Maligayang pagbabalik kapatid. It's Kapatid Aveniz here. Sa araw na ito ay pag-uusapan natin ang pinakamahusay na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas. Noong mga nakaraan nating mga video ay tinalakay natin ang mga proyekto at mga plano ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na naglagay sa Pilipinas bilang isa sa pinakamakapangyarihang bansa noon. Kaya ngayon, bilang paggunita sa kanyang kaarawan sa darating na September 11, ay atin namang pag-usapan ng kanyang buhay at ilang mga gantimpalang nakamit. Noong panahon na nagsisimulan pa lang siya sa politika, maglalahad din tayo ng ilang mga facts at trivias tungkol kay dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na tiyak na magugustuhan mo kapatid. Halina at ating balikan ang pagsibol ng tinaguriang Nation Builder. Lahat ng yan, dito mo lang malalaman sa channel na ito. Si Ferdinand E. Marcos ang ika-10 Pangulo ng Pilipinas. Naglingkod bilang Pangulo ng halos 20 taon mula 1965 hanggang 1986. Noong si Marcos ay isang law student, ay nangyari ang di inasahan at planadong paninira sa kanya. Dahil alam ng lahat na makapangyarihan ang pamilya Marcos at nais nila itong alisin sa kanilang landas. Inakusahan nila si Marcos ng kasong pagpatay. Ngunit hindi nagpatinag si Marcos dahil alam niya na malinis ang kanyang konsensya at sa halip na magbayad ng abogado upang maipanalo ang kanyang kaso, si Ferdinand E. Marcos ang tumayo mismo para dipinsahan ang kanyang sarili bilang abogado. At ang korte ay kumampi kay Marcos at sinabi noon ni Sergio Osmeña na huwag sayangin ang buhay ng binatang si Marcos at baka magkaroon siya ng malaking kontribusyon sa ating bansa. Hindi mo ba alam na nakuha ni Ferdinand E. Marcos ang pinakamataas na porsyento sa mga bar exam sa law noong 1939? Nakakuha siya ng 98.1%. Napakataas ng kanyang marka, kaya ang ilan ay inaakala na baka si Marcos ay nandaya. Ngunit hindi nila ito napatunayan dahil ang totoo ay si Marcos ay likas na matalino at ipinanganak upang gamitin ang kanyang angking talino sa pamumuno sa ating bansa. Dahil sa mga bintang na di umano'y nandaya si Marcos sa ginawang law exam, ay umaksyon ang Korte Suprema na nagmungkahing kunin muli ni Marcos ang pagsusuli at isagawa sa pamamagitan ng oral exam sa loob ng korte. Ngunit matapos ang halos ilang mga oras, ang kanyang nakuhang score ay umabot sa mahigit 92.5% na maituturing na isa pa ring napakalaking score sa law exams. Dahil dito ay wala nang kumuwestiyon sa katalinuhan ni Ferdinand E. Marcos. Mga minamahal kong kapatid, alam niyo rin ba na si Ferdinand E. Marcos ang pinakabatang politician na nanalo bilang isang alkalde, kongresista, gobernador at senador? Napakayaman ng pamilyang Marcos noong panahong iyon dahil si Ferdinand E. Marcos ay abogado ng pamilyang Talyano dati. Kaya, ang sinisilip ng mga dilawan na nakaw na yaman daw ng mga Marcos ay hindi totoo. Dahil noon pa man ay talagang mayaman na ang mga Marcos. Ang pamilyang Marcos ay binayaran ng tunitunladang mga ginto dahil sa husay ni Marcos kanyang trabaho. Hindi mo rin ba alam na si Ferdinand E. Marcos ay isa sa pinakamahusay na pinuno noong mga panahong iyon? Hinangaan siya ng buong mundo dahil napakatalino niya sa pagbuo at pagpapalakas ng bansa. Sa oras na iyon, ang katumbas na $1 ay 3.9 pesos at halos bumaba pa sa 1.5 pesos. Oh boy! Noong panahong iyon ay maihahambing tayo sa Japan bilang pinakamalakas na bansa sa Asia. Dahil dito, binansagan ng ating bansa bilang the Tiger of Asia. Para sa mga hindi nakakaalam na dapat ninyong malaman, noong panahon ng kanyang panunungkulan ay nagpadala si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ng tulong sa Korea at Vietnam upang wakasan ang kanilang giyera. Oo kapatid, tama ang iyong narinig. Sa oras na iyon, ang Pilipinas din ang tumulong sa South Korea upang mapaunlad at gawing maganda ang kanilang bansa pagkatapos ng Korean War. Tinuruan natin silang magtanim, magsaka, mangisda
at maging ang kanilang pangunahing kaalaman sa pagtatayo ng mga tirahan ay sa atin nagmula. Alam niyo rin ba na si Marcos at si Ninoy Aquino ay naging magkaibigan din dati? Ngunit ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa hindi magandang pagtatapos dahil sa mga traidorang ginawa ni Ninoy Aquino at ng kanyang asawang si Cory Aquino. Sa loob ng 20 taong paglilingkod bilang isang pangulo, ay tinatayang gumastos lamang ang bansa ng 500 bilyong pisong budget para sa mga proyekto tulad ng mga infrastruktura, ospital at mga paaralan at marami pang iba. Kumpara sa 1 trilyong pisong naggasto sa panahon ni Cory Aquino at ang 1.5 trilyong piso na naggastos ni Ramos sa loob lamang ng isang termino. Oh boy! Ngayon, kayo na ang humusga kung sino talaga ang kurap at magnanakaw. Sa panahon ng World War II, nagsilbi si Ferdinand E. Marcos bilang opisyal sa Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Kalaunan, siya rin ay naging pangunahing opisyal para sa Filipino Guerrilla Resistance Movement. Sa pagtatapos ng gera, nang bigyan ng gobyerno ng Amerika ng kalayaan ang Pilipinas noong Hulyo 4, 1946, ay sabay rin na itinayo ang Kongreso sa Pilipinas. Matapos magtrabaho bilang isang abogado, nagkampanya si Marcos sa 2 beses na nahalal bilang kinatawan ng kanyang distrito na nagsisilbi noong 1949 hanggang 1959. Noong 1959, umupo si Marcos sa Senado, isang posisyon na matatag niyang hinawakan hanggang sa tumakbo siya at manalo sa pagkapangulo noong 1965. Ang ilan sa mga proyekto ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ay pinalitan ng ibang pangalan tulad ng pagpapalit ng Manila International Airport sa NAIA. Idineklara rin ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos noon ang batas militar dahil sa pambobomba ng mga makakaliwang grupo. Plano ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na ibalik ang Sabah sa Pilipinas sapagkat sinabi niya na ito ay isang regalo mula sa Borneo sa Sultan ng Sulu. Para talaga sa Pilipinas ang Sabah. Bumuo rin si Marcos ng isang pangkat ng mga Muslim upang hindi mapansin ng Malaysia ang kanilang binabalak. Ang mga nasabing grupo ng mga Muslim ay isang tribo ng Tauso na sinanay niya sa koridor. Ngunit kagadig nagtigil dahil may isang kasinungalingang balita mula kay Ninoy Aquino ang kumalat na may ilang mga inosenteng Muslim ang namatay dito at tinawag ito ni Ninoy Aquino bilang Zabida Massacre at ito ang sanhi ng pag-usbong ng MNLF. At ang isa pang bagay na hindi na ilathala sa mga libro ng kasaysayan ng Pilipinas ay ang katotohanan ng walang mga taong namatay sa people power dahil ito ang utos ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sa kanyang mga tao na huwag magpaputok kahit kanino kahit na ang kanyang bayan ay inaatake na. Bago pa man napunta si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sa Hawaii ay nakiusap siya kay Cory Aquino na buksan ang Bataan Nuclear Power Plant upang itaguyod ang national grid na plano ni Marcos na maibaba ang presyo ng mga singil sa kuryente. Ang mga rural banks at co-op ay plinano din ng dating Pangulong Ferdinand E. Marcos sapagkat nais niyang tulungan ang mga magsasaka at mangingisda na magkaroon ng sariling kapital. Sinasabi rin na ang Green Revolution ay proyekto din ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos na nagresulta sa sariling pagsuporta sa ating sariling mga bigas. At sa katunayan ay ini-export natin at kumikita ang ating bansa ng halos $3 bilyong bawat taon. Si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos ang nag-iisang pinuno na hindi gumamit ng script sa kanyang pakikipanayam sa wikang Ingles dahil ang gusto niya ay kung nais maintindihan ng ibang mga bansa ang kanyang mga sinasabi ay marapat lang na pag-aralan nila ang salita nating mga Pilipino. Ganyan katapang at kalakas ang ating bansa noon na kahit ang Amerika ay tutok at hindi nagrereklamo kahit nahirap silang intindihin ang ating lingwahe sa tuwing may speech si dating Pangulong Ferdinand E. Marcos noon. Kung napanood mo ang panayam ni Mel Tiangco kay Madam Imelda Marcos sa Powerhouse, ipinakita sa kanilang silid ang mga file o dokumento na magpapatunay sa kanilang mga kayamanan.
Matatandaan na hinayaan ni Madam Imelda Marcos si Mel Tiangco na basahin ang mga file at umabot ito sa 1 trilyon na may interes dahil itinago ito sa halos 35 decade. Hindi mo rin ba alam na si Madam Imelda Marcos ay naharap sa 1,000 kaso sa korte sa New York? Sa katunayan, ito ay tinagurian bilang the fight of the century. Mga minamahal kong kapatid, higit sa lahat at ang pinakaimportante sa lahat, hindi mo rin ba alam na hindi lahat ng nakasulat sa mga history books ng Pilipinas ay totoo? Ang karamihan sa mga impormasyon dito ay minanipula ni Cory Aquino at ng mga dilawan para pasamain ang imahe ni dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Subukan mong magsuri sa mga nangyayari sa paligid mo ngayon, kapatid. Sa tingin mo ba, kung hindi naupo sa pwesto si Cory Aquino bilang Pangulo, ay magdadanas kaya ang ating bansa ng labis ng kahirapan at pagdurusa? Nagsimula lang namang bumagsak ang ating bansa nang maupo ang mga Aquino sa pwesto. Sige, isipin mo, kapatid. Kaya, bilang pagunita sa karawan ni Ferdinand E. Marcos sa September 11, ay atin din namang gunitain ang kalagayan ng Pilipinas noon sa kanyang pamumuno at makikita natin ang malaking pagkakaiba ng mga Marcos at Aquino. So ayan mga kapatid, sana sa video na ito ay mas lalong lumalim ang ating pagkilala. Pagkilala ka dating Pangulong Ferdinand E. Marcos. Sana ay may natunan din kayo sa video na ito. Muli, ako ang iyong lingkod at magkita-kita tayo muli dito lang sa channel na ito. At huwag din ninyong kalimutan na ang may malinis na kalooban ay walang kinatatakutan. Maraming salamat po. Bye!